Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Sa umagang ito, mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay matatagpuan sa Awit, Kapitulo 51, talatang 1-4. Ito ang sinasabi: Ako'y kaawaan, umahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyon pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y inikilala, di ko malilimutan, naging alaala. Sa iyo lang ako magkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ayan. Ang tunay na pagsisisi. Maliban na tayo ay tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos, hindi natin mararanasan ang inaalok niyang kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng tunay na pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, magpakailanman, naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito. Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasya. Panginoon, maraming salamat sa pagising mo sa amin ngayong umaga. Naway mapuno namin ang aming puso't isipan ng iyong liwanag at pagmamahal. Panginoon, naway mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo din po kaming maglingkod sa aming kapwa ng buong pag-ibig at kahusayan. Nais ko sanang hilingin ang iyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras ng araw na ito. Pakainin mo po ang aming katawan, kaluluwa at isipan ng mga salita mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano ang ninais ng Diyos sa atin? Ano ang kanyang katangian na nagbibigay katiyagan? Natatanggapin niya ang lahat ng nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ayon sa pangalawang Pedro 3:9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ano ang dalawang uri ng kalungkutan at paano ito nagkakaiba? Tingnan natin sa pangalawang Korinto 7:10-11. Ito ang sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang iyong pangalan. Naggalit kayo sa mali. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nanalabi kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit sa hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. Ano ang nagdadala sa atin para magsisisi?
Ayon sa Roma 2:3-4. Pero sino ka ba? Sino ka para hatulan o humatol sa iba? Kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon. Ang akala mo ba ay makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Ano naman ang katibayan ng tunay na pagsisisi? Ayon sa Lucas 3:8, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y manggagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Di lamang ito pagkakabahala sa kasalanang ginawa. Kaya ang tunay na pagsisisi ay pagdating niya sa kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, tungkol sa paghatol ng Diyos. Pagkamat ang tunay na pagsisisi ay nakakaramdam nito, hindi sapat na ang nagkasala ay mabahala lamang sa kanyang pagkakamali. Kailangan ito ay kumilala na ang kanyang pagkakasala ay nakasakit ng damdamin ng Diyos. Ito ang tunay na pagkahabahalang ibinigay ng Espiritu Santo sa puso ng isang tao. Gayunpaman, hindi lahat ng nababahala ay tumitigil sa paggawa ng kasalanan. Ikaw ba ay nababahala rin sa inyong mga kasalanan? Paano mo ito inaharap? Hindi lamang ito pagkakaroon ng kalungkutan dahil sa kasalanan. At tingnan natin sa 2 Korinto 7:10-11. Sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Diba? Tingnan ninyo ang ibinubunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masipag kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Naggalit kayo sa mali. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nanabi kayo sa aking pagdating. Nagkaroon kayo ng malasakit at hangaring maparusahan ang mga nagkakasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. Ang iba ay nalulungkot dahil sila ay nahuling nagkasala. Ang iba naman ay dahil sa masamang epekto nito. Totoong may mga taong nalulungkot sa kanilang kasalanan. Pero kung hindi ito kamuhian at ihihinto ito, ay isang makamunong kalungkutan lamang. Bakit kailangan kamuhian ang kasalanan at hindi ito ikalungkot lamang? Hindi lamang ito pagsusumikap na magbago. Ayon sa Isaiah 64:6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Marami ang nagpupumilit na maging mabuting tao. Kanilang binago ang mga sarili sa paniniwala na ito ay isang pagpapakita ng pagsisisi sa kasalanan. Subalit, ang sariling pamaraan ay isang pagmamalinis at patunay lamang na hindi pagkilala ng tulong ng Diyos.
Ang taong ito ay walang pangangailangang pagsisisi. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagmamahal ninyo sa amin. Maraming salamat na binibigyan mo kami ng pagkakataon upang makapagsisisi at lumalinis ang aming mga kasalanan at upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pagpasok, sa kanilang pagbiyahe, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan. Maging ang aming mga estudyante na papasok at upang sila ay mag-aral, Panginoon, ingatan mo sila at pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. So umagang ito, O Diyos, dalangin ko na pagpalain mo ang mga nakikinig sa programang ito, ang The Solid Rock Morning Devotion, upang sila, Panginoon, ay makatanggap din ng iyong kapatawaran. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.